Konnichiwa, kumusta? Raymond here, maayong adlaw, and welcome to another episode of our Hashtag Be Inspired series, where we get to have conversations with inspiring people because we all believe that every person has a story to share and share with the world. Our guest for today is my fellow Philippine delegate during the 52nd ASEAN Young Leaders Training Program in China back in 2018. I invited him today because he is living our dream life, the opportunity to travel and explore the world. We will be listening to him today and the many adventures that he has done so far. Maayong adlaw and welcome to our Hashtag Be Inspired series, Dr. Toby Landicho. So how has life naman lately? Okay naman, tiring pero ano man tawag doon? Tiring siya pero okay lang. Chill lang din naman. As of Yes, now. dapat ganyan tayo sa life. O, chill lang. Kahit minsan medyo pagod, pero chill lang. Dapat we have to enjoy life kasi we only live once, diba? So let's Yes. let's go back a little more. How was your childhood years naman? Best memory mo so far when you were a child? Hindi siya simple lang. Hindi siya grand. Hindi siya hindi ko din naman masasabing deprived. Kasi kahit papaano naman, na-provide naman yung mga basic needs na kailangan. Like, halimbawa, makakain ng 3 beses ang araw, makapasok sa school. So, as a child, naging fulfilling naman siya. Pero, hindi ko rin kasi masasabi na, siguro for me, naging masaya naman ako during my childhood years. Kasi, mahihain kasi ako eh. Hindi ako lumalabas. Dati nung bata ka pa, mahihain ka. Oo. Though, hanggang ngayon naman, kasi Okay. may tawag dun eh. Hindi ako introvert, hindi rin ako extrovert. Yung ambivert ba tawag dun? Yung nasa gitna. Hindi ako mahilig makipag-socialize. Yung ako yung gagawa ng first move. Ba? So with that nga, dahil nga ganun ako, so hindi ko naranasan masyado yung lalabas, makikipaglaro sa kalsada. Though minsan naman, yung mga games na, let's say, patintero, yung mga sekyo, na-experience ko naman siya sa school or with mga pinsan. Pero yung dito sa community namin, hindi masyado kasi nga, mahihain ako. Pero masasabi ko rin naman na fulfilled naman yung childhood ko. Hindi ko naman naiisip na, ay, ba't hindi ako nagganon? Yes. Yun, ganun naman siya. So step forward naman tayo. So what course did you took in college and what's your reason for taking up that course? Yung college course ko, it's BSHRM sa LPU Laguna. So, one reason na, actually, ito lang yata yung reason ko, kung ba't ito yung tinake ko na course during college is, parang may fear, dahil nga, hindi naman kami super well off before. Hanggang ngayon rin naman, parang sakto lang pa rin naman. Hindi naman kami super well off before. So, parang may fear ako na yung bumagsak sa course. Though, hindi ko sinasabing madali lang yung course ha. Parang inisip ko lang, ano kaya yung course ko na parang hindi ako mahihirapan na parang kaya ko kasi scholar din kasi ako eh, nung college. So, hindi man siya full scholar, 75% scholar ako nung college. So, parang, syempre ayoko mawala yung scholarship. Kaya ayoko nang i-challenge yung sarili ko na itong course yung kunin ko. Pero going back then, nung nag-iisip ako ng kukunin kong college, blank. Blank talaga. Hindi ko alam kung ano. Ewan ko kung ikaw, sir, as a teacher ngayon, as a profession mo, na-experience mo ba yun? Yung ano ba, after graduating 4th year or during your high school years, meron ka na bang gano'n na, ay, eto gusto ko talaga. Ako to. May ganun ka ba? Minsan siguro meron, pero like parang iniisip ko din naman yung capability namin, yung financial capability. Parang sabi ko, okay lang, at least makagraduate na at makapagtrabaho yun na. Pero of course, meron din naman tayong mga choices na parang maganda sana ganito or ganyan. But siguro destined tayo to be where we are. So. Siguro nga, thankful din naman ako kasi nagamit ko rin naman siyang stepping stone sa mga other pang dadating sa buhay ko. So, parang may reason talaga si Lord kung ba't yun ang nangyayari sa buhay natin noon. Yes.
So after mo ba nag-graduate, where did you work next? Or did you nag-work ka ba or nag-break muna ng very light? Ano siya, sabi ko, eto na naman ako. So, di ba, during our college years, may mga internship. Yes. May mga internship siya. So, syempre, bilang HRM student, ang internship ko is sa hotel, sa resort, tsaka restaurant. Kasi yun, parang sumabak ako agad dun sa, kasi nga, di ba, hindi ko naman talaga dream course yun eh. Parang go with the flow na, sige, nandito na. Di man ako bumabagsak, nare-retain ko pa scholarship ko. Sige, pwede na yan, go na yan. Tapos, dumating na sa internship, ang hirap pala. Ang hirap pala, lalo na sa, nag-internship ako sa restaurant, 400 hours. Wow. Medyo matagal siya, di ba? Totoo. Nag-internship ako sa parang sikat na semi-formal na restaurant sa Philippines. Sobrang daming tao. Akala ko fast food yung pinasukan ko. Sa sobrang daming tao. Bukod doon ko lang din nalaman na, hindi pala pwedeng umupo. So, buong shift ko noon, parang 8 hours, 9 hours, 10 hours, hindi umuupo. Kaya parang sabi ko, ang hirap pala. Tapos, hanggang sa nag-internship din ako sa hotels and resorts. Ang hirap din. Ang hindi biro yung trabaho nila. Kaya, salute talaga sa kanila na kaya nila yun ng ilang years. Kasi parang hindi ko kaya. So, ayun na nga. So, yung first dapat na priority ko na pag-applyan, hindi ko na in-applyan kasi sabi ko, parang hindi ko kaya yung ganun na work. Kaya ang ginawa ko, so parang nag-graduate ako na April, so dumating ang May, June, so ayan na, nagkakaroon na ng crisis yung mentalidad ko kasi yung mga kabatch mo, classmates mo, may mga work, natanggap si ganito sa ganyan, mag-i-start na siya ng ganyan, nag-apply si ganito sa ganyan, nag-aantay na lang ng interview or ma-hire. Sabi ko, wow, ang galing naman. Tapos ako, wala. Kasi nga, hindi ko pala siya gusto eh. Hindi ko pala kaya. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng corporate job. Naghanap ako corporate job. So, punta ako ng Makati, punta ako ng BGC, try ako mag-apply, pasa ako ng pasa. So, hindi ako natatawagan. So, siguro, kasi nga, with my college course, hindi related. Kasi parang gusto ko office job eh. So, parang hindi related. Kaya sabi ko, siguro kaya kasi gawa ng college course ko. Not until, sabi ko, mag-try kaya ako ng government service. So, so balik tayo sa timeline. So, graduate ako na April, March, April, May, parang May, na-found out ko na may try pa government service. So, May, tas na, ang next exam na is parang October. So, May, so, June, July, August, September, October, so parang after 5 months ko siya na-found out, parang doon ako nag-take na exam. So, ang tagal ko nag-antay. So, tiniis ko yung anxiety na everyone's getting hired, everyone's having a job already. Tapos after nung exam, ang hirap din. Nahirapan din ako sa exam. So, sabi ko, hindi muna ako mag-a-apply sa government kasi requirement nila yun yung may civil service exam. Yes. Diba? So, nag-take ako ng civil service exam na October. Tapos nahirapan ako, sabi ko, baka hindi to para sa akin. Sige, isip na lang ako ulit. So sabi ko naman, bata pa naman ako. Saka na nga lang ako ulit mag-a-apply. Okay. Di, fast forward to January, nag-chat sa akin yung friend ko. Sabi niya, uy, congrats, pumasa ka. Sabi ko, saan? Sabi ko, saan? Anong meron? Nalimutan ko na kasi ang tagal na eh. After 3 months ulit. Sabi, pumasa ka. So, sabi ko, talaga ba? Hindi, sabi ko, sige. So, balik na naman ako sa, sa dream ko for government service.
Sige, may civil service exam na ako, may bala na ako. Tapos, ang ginawa ko na noon, nag-search ako saan ba maganda mag-apply. Apply ako sa DSWD, apply ako sa, saan pa ba ako nag-apply? Pero, luckily lang, kasi taga-Kabuyaw ako eh. Taga-Kabuyaw, Laguna ako eh. Katabing bayan namin is Calamba. Which is sa Calabarzon, nandun talaga yung mga regional offices. So, isang bayan lang. Kung papasok ako doon, sa Calamba, mga less than an hour lang yung travel time. During that, time, 2015. Sige, so try ako magpasa-pasa. Hanggang sa, sabi ko, pati ko mag-try sa DOT, sa Department of Tourism. Sabi ko, sige, try ko dito. Yung regional office nila nasa Calamba, and yung background ko naman is tourism inclined. So, sige, try natin para kahit papaano, meron ako knowledge kung anong mangyayari. So, ayun na nga, pagkapasa ko ng CV, personal pa, hindi pa nga email nun eh. Sige, pasa ko ng CV. Then, after a week, tumawag na sila na schedule an interview. Then, after a week ulit, ayun na, job offer na. Ang bilis lang talaga ng pangyayari. Super bilis after makapasa ng civil service. Siguro, will din yun ni Lord talaga na doon ako mapupunta. Ayun, friend. So, first ko is sa Department of Tourism, Region 4A sa Calamba. Yun yung first work ko. Regional office talaga. So, what do you like about your work sa DOT? Ano siya? Doon mas lumawak yung tingin ko sa industry kung nasaan ako ngayon, sa tourism industry. Kasi before, pag nag-work ka naman sa restaurant or sa hotel, parang hindi mo masyadong naiisip yung bigger picture eh, yung more on skills. More on skills kasi eh. So, hindi mo naiisip yung bigger picture na yung pala, meron pala mga standards, grabe pala yung mga kailangan pagdaan ng training. Ayun, so after kumapasok sa Department of Tourism, na-assign ako sa accreditation. So pag-accredit siya ng mga hotels, restaurants, to make sure na at par yung mga standards nila abroad. So sabi ko, sige, parang new experience siya kasi doon na nag-start yung malalang travel. Different hotels every night. Sige, punta ka dyan, inspection mo, tingnan mo kung tama yung standards nila. Punta ng ibang travel agencies, mga spa. Ayun, doon na nagtuloy-tuloy yung travel. Doon nag-start. Okay. So, yan yung parang ba yung mga 3-star hotel, 4-star hotel, ganyan ba yung mga So, how about your graduate studies naman? When did you decide na gusto kong mag-master's degree at mag-doctorate degree? Ano siya? Ito na naman. Alam mo, yung nangyayari sa buhay ko, ano siya? Parang by chance, hindi man by chance, pero hindi ko rin napapansin na ganito pala yung nangyayari. Kasi parang ano ang tawag doon? Yung maisipan ba? Yung maisipan. So, ewan ko kung bakit ganoon ako. Siguro ugali na lang din. Siguro ganun yung mga din which is very nice. Di nag-start siya after graduating college. Parang, sige, work muna ako. Tapos sabi ko, since nasa government service ako, what if mag-aral na ako ng master's? Pati namimiss ko kasi maging estudyante. Minsan may ganong feeling eh. Hindi ko alam kung nararamdaman mo sa friend or nararamdaman ng yung iba mong viewers. Pero may ganong feeling, lalo na pag working ka na parang nakakamiss naman sa makay sa jeep, tapos sasabihin mo, bayad po, estudyante. May ganon lang, may mga ganong feeling. Di yun, tinotoo ko na rin. So, nag-enroll ako, then, ayun na naman yung feeling na, syempre, mahirap siya. Graduate school is not a joke naman. Tapos, pumasok ako sa graduate school, hindi naman buo yung loob ko, yung parang, may na-miss lang ako. So,
So with that, yun na naman. Sige, tapusin ko na lang. Nandito na ako eh. Then, hanggang sa doctorate na, nag-doctoral degree, parang, andito na eh. Ituloy ko na. Ito na yung parang wala na akong kailangan na, wala na akong requirement na kailangan. Di ba pag mag-doctoral degree ka, kailangan mo may master's ka muna, tapos may thesis, dapat thesis program yung masteral mo para ma-accept ka sa doctoral program. So, meron naman ako nun eh. Hindi naman ako nag-thesis kasi sabi ko, sige, ituloy na natin habang kaya pa naman. Ayun siya, friend. Pero ngayon na kakatapos lang nung doctoral degree ko, parang August last year lang, parang napagod ako, friend. Nakakapagod. Pero natapos mo na nga, di ba, at least? Oo nga eh. Hindi ko rin akalain na, kaya pala. Pero going back, parang, kung ngayon ako magsisimula na mag-aral, parang hindi. Parang hindi ko na kaya. Ako na, di ba? I'm done with all the studying na. Okay, so ito chill na naman ito. So, how did it start na nag-travel ka abroad? Paano ito nag-umpisa? Or when is your first travel abroad? First travel abroad ko noong 2009. 2009 kasi yung aunt ko nasa Thailand, so working siya doon. Ayun lang, parang 5 years na siya doon sa Thailand, so settled na siya, meron siyang sariling space and familiar na siya sa Bangkok. Kaya nag-usap-usap kami na sige, bisitahin natin. So first, hindi lang first travel ko yun, first travel din ng parang whole family kasi yun nga sa sinabi ko, hindi naman kami super well off. Parang okay lang, kaya nga lang din kami pumunta nung Thailand nun kasi hindi na kami gagastos ng hotel. Pati kahit papano, dahil nga hindi na kami gagastos ng hotel, so yung pagkain namin, na lang, yung magluluto na lang kami, yun yung thinking namin. Kasi pati hindi naman kami sanay sa abroad. Pati yung mga iba ko pang aunts, pati mother ko, first time namin mag-abroad. At as in, lahat kami first time namin yun. So, ayun siya. Yun yung first travel ko, 2009. So if you can recall ba, what's like your parang realization during your first time traveling abroad? Una, nakakilig. Nakakilig siya. Parang ay, ganito pala yung na-experience nung mga, yun yung pumapasok sa isip ko that time, parang mga 16 ako noon, 15 or 16 years old, yun yung pumapasok sa isip ko na, ay, ganito pala yung mga napapanood ko sa movies, sa teleserye na, ay, ganito yung mga na-experience ng artista. So, syempre, during that time, parang sobrang grateful ko naman noon, parang sobrang grateful kahit na marami na na-experience siguro noon before. Pero dahil nga hindi kami well off noon. So parang, sobrang, yun lang friend, parang sobrang grateful, sobrang amazed, and parang mas na-appreciate yung cultural differences na, sobrang, may realization ka bigla na, ang lawak pala ng mundo. Yes. Yun, ganon, friend. I like that. Ang lawak pala ng mundo. It's like, parang ma-realize mo na there's life outside Manila, there's life outside Laguna, there's life outside Iloilo, mga ganyan. Ang saya lang. So, how many countries na have you visited so far? 25 or 26. Parang doon naglalaro. 25 or 26. So, do you like traveling by yourself ba, or with a group, or with family, or with friends? Hindi ko pa na-try mag-travel alone. Lagi lang siyang with a friend. With a companion. Ay, kahit dalawa lang. Kahit dalawa lang kami. Or in big groups. I don't mind naman. So, etong recent ko naman travel, in a group kami Mga 20 plus kami. Hindi ko naman sinasabing mas masaya din. Pero okay lang din. Basta may kasama ako. Parang, yes, para may makausap. May taga-picture. Yes. At saka minsan parang mahirap din na parang kung magde-decide kayo about things or what to do, maganda din yun. I also like that with a group.
So so you've visited about 26, 25 countries and counting. So what's your favorite so far? Favorite ko talaga na kaya favorite ko siya kasi lagi ko siyang binabalikan talaga. Japan. Japan talaga is my favorite. Ano siya? The best. The best talaga siya. In what ways? Na parang yung parang nagustuhan mo talaga sa Japan? Ano yung mga bagay? Una, affordability. Akala kasi ng mga tao mahal sa Japan eh. Yung pagkain. Hindi eh. I mean, mas pricey siya compare sa Philippines. Pero hindi ka naman magugulat na, sobrang mahal pala. Hindi, parang okay lang din siya. Then, traveling is so easy sa mga train. And yung food nila, masarap. Masarap talaga. Ayun, yun yung favorite ko sa Japan. And yung weather. Lalo na pag winter. Ay, masaya din yan. How about the things naman that you discovered so far? Like during your travels naman lately, discovered about yourself, about life maybe in a way? Mas na-appreciate ko yung life. Kasi parang and mas naging thankful ako sa kung anong meron ako ngayon or kung ano yung na-experience ko kasi ang saya pala na pumunta sa ibang lugar na maka-experience ng new culture, ng new food. So, yes. And mas appreciate ko yung bahay namin. Mas na-miss mo siya, di ba? Oo. Parang nagkaroon ako ng realization na hindi ko pala kaya. Mas nakilala ko yung sarili ko na hindi ko pala kayang mawala sa amin ng ganito katagal. Oo, ng parang 15 days or 10 days. Ang hirap. Yung minsan niya parang nakarating ako sa bansa. Tapos kakain ako. Ang sarap. Tapos na-experience yung weather. Ang lamig. Okay na. Gusto ko na umuwi. Yung kahit di na ako matulog doon. May ganun ako na parang hindi ko alam kung ako lang ba yun or boring ba akong person dahil doon. Pero parang nakapunta na ako dito, parang okay na ako, na-miss ko na yung room ko, ganyan na. Oo, gusto ko na umuwi. Parang comfy talaga yung sa bahay. So, what's the longest time ba na you've been abroad? Yung longest time ko, yung tayo. Yes. Yung nasa China tayo. China lang. 1 month. Oo, 1 month, diba? At naalala ko, that was during the time din na bumili ka ng iPhone X, iPhone 10 ba yon from the airport? Diba? Oo yata. Yes, oo. So how about yung country naman na nilulook forward mo to visit in the future? Sa ngayon, parang planning ako na makapunta sa India. Pero hindi naman siya yung maisipan ko lang, magbubook ako. Pupunta ako dyan. Hindi. Ang nangyayari dyan, kinakausap ko din ng self ko na parang, reflection. Reflection. Deserve ko ba to? Dapat ba mag-book ako nito? Bakit? Ba't ako mag-book niyan? So, parang yung pag-book ko ng travels is reward. Is reward siya. So, dapat meron akong ma-achieve or ma-accomplish or makuha. May goal akong na ma-set bago ko siya i-book. Hindi naman, kasi akala siguro ng iba, dahil madalas akong umalis na, book lang to ng book. Hindi. May meron akong goal. Parang ganyan din sama yung iniisip ko. Sabi ko, yung friend ko, kasi kaya niya naman mag-travel. Siguro, bukas pupunta ako ng Korea. Bukas pupunta ako ng ganito. Pero it's nice pala na that you are doing that. So, yan yung parang routine mo. Like, whenever you want to, let's say you want to go to India. So, ano ba yung process mo? Yung process mo is like parang, deserve ko ba to? That's one.
Ano pa Oo, ba yung pati meron akong mga projects na ginagawa na sabi ko, ay pag nakuha ko tong project na to, ay saka na lang ako magbo-book, yun na lang yung reward ko, ganun. Ganun. So hindi ko pa Yes, that's nakukuha yung nice. project, hindi pa siya tapos Mm. yung Coming procurement soon. niya. Yes. So hindi ko siya ibu-book kasi ako Yeah. kapal naman ang mukha ko, di ba? Yung may ganun pa naman ako. Mm. Yeah, so why is it that you want to go to India ba? Ano yung parang gusto mong ma-experience or makita or ma-visit sa India, friend? Ano yung ang interesting lang ng culture nila. Yung Yes. culture nila, yung history, yung food. Yes. Mm. Yung food. And kasi mahilig ako sa spicy food eh. Best in spice. Hindi nga lang spicy. Talagang super Tama. spicy. Mm-hmm. Gusto ko talaga yung super spicy. Eh, sa mga nababasa ko sa vlogs and napapanood ko sa mga videos, parang super spicy ng food nila. Kaya yun yung nilolook forward ko. Mm-hmm. Though, nakapunta na ako ng Sri Lanka, which is halos same lang din naman daw ng food ng Indian food. And halos same yung culture. Nag-enjoy din naman ako doon. Kaya ayun, kaya sabi ko, nagkaroon akong more interest in visiting India soon. Yes. Hopefully, this year. Yes, coming soon. At saka may mga friends din akong na-meet dito from India, dito sa Japan. And then, parang na-mention ng isa kong kakilala, like yung wedding nila is like week-long celebration. Sabi niya, pag nag-get married ako, you go to India. Sabi ko, yes, I want to also go to India. Maybe medyo mahaba-habang inuman pa siya. Pero hopefully, kasi like so many places to see talaga in India, I guess, and experience. Masaya yan. Yes. So how about your most recent travel abroad naman? Where is it and can you tell us about it? Ano siya, my recent travel is Turkey. So parang 10 days ako doon and inikot namin yung main attractions ng Turkey. So parang ano siya, awakening siya for me. Kasi ang Turkey pala is very close yung proximity niya sa Greece. Sa Greece. Kasi si Turkey is nasa gitna siya ng Asia and Europe. So dahil malapit yung proximity niya sa Greece, so yung culture ng Greek is meron sila like may temple din pala sila ni Athena, ni Zeus. Meron sila yung mga Colosseum na malalaki. Kaya sabi ko, ay wow! So sabi ko dun sa tour guide namin, so meron din pala kayong, so same pala kayo ng gods nila before. Yung sila Athena, sila Zeus nga, sila Hermes. So, anong difference? May difference ba? Sabi nung tour guide namin, yung temple ni Athena, ni Zeus, and other gods dun sa Greece is mostly for the high priest. So yung sa mga matataas ang katungkulan sa community nila. Tapos yung mga temples naman sa Turkey is for the common people. I see. So gano'n na sabi ko, ay ang galing. Parang fan ako ng Greek mythology eh. Yes. Yung mga gods and goddesses. Kaya sabi ko, ay wow, ang galing, ang ganda. Ayun friend. And another thing is yung Trojan War. Yes. Trojan horse, mga ganun. Oo, ako, ay dun pala yun. Kasi ang goal ko lang naman talaga, kaya gusto ko makapunta ng Turkey, is gusto ko makita yung bahay ni Mama Mary. Nice. Kasi very religious ako eh. Though, hindi ako, non-practicing Catholic. Pero very religious ako. Hindi pala very religious. Malakas or mataas yung faith ko. Ganon. So sabi ko, ay gusto ko makita ko yung bahay ni Mama Mary. So yun yung
Yung goal. Yun yung goal ko lang talaga. Tapos along the way, ay meron palang ganito, ay meron palang ganyan. So yun, ang ganda lang din, friend. Yung mga discoveries pa along the way, friend. Ano? How about yung feeling mo before any place that you visited na nasabi mo, ay, dati sa postcard ko lang to nakikita, sa video ko lang to nakikita, or sa Facebook ko lang to nakikita? Is there like any particular moment for you na parang tumatak talaga sa'yo na parang, ay, ito na siya. I'm here. Yung ganon. Yung ano, friend, last year lang din, yung sa US. Yeah. Nag-Los Angeles. Oo, sa Los Angeles. At saka San Francisco. Oh, yes. Sabi ko, ay, eto pala yon yung, kasi fan ako nung Princess Diaries. So, ay, ito pala yung na-experience, ito pala yung pinuntahan ni Mia Thermopolis. Di ba? Ay, ito pala yon. So, and another, doon naman sa, and another na nagkaroon na shock ako, hindi man na shock, yung parang, ay, ito na pala yon moment. Yung may ganong moment is dun sa, Holy Land. Sa Jerusalem. Yung sa Jerusalem, sabi ko, ay, dito daw, dahil nga, religious ako, or mataas yung faith ko, ay, dito pala pinanganak si Jesus Christ. Ay, dito pala naganap yung Last Supper. Ay, ito pala yung tomb niya. Yun siya. So, nangyari siya noong 2023 lahat. And yung rin pala sa Egypt, yung pyramids. Yes, pyramids. Oo, pag dito ko, ay, ito pala yung ang laking bato. Pero maganda siya, friend. Natuwa ako doon na, yun nga, parang, yung mga pinakakinagulat ko na puntahan, nangyari naman lahat last year. Yes. And cheers to more pa in the future, yes, for sure. Hopefully. And another thing, any tip that you can share when it comes to taking good photos? Kasi I usually see sa iyong Instagram, di ba, iba talaga yung mga posting natin and all that. So any tip that you can share to our viewers to get that perfect model look-alike na mga eksena? Baka, i-expect nila, super ganda ng feed ko. Or super ganda ng poses ko. Pero, ang ginagawa ko is practice. Ang ginagawa ko is, sa mirror lang. So, bago umalis, paano ba to? Paano ba dapat? Ano dapat ba itsura ko? Anong peg ko for this day? Yes. Yung may ganun ba? Ano ba dapat ang ko? Lalo na pag sa beach. Siyempre, ang given na yung may white sand, given na yung waves, given na lalo yung suot mo very minimal lang, shorts or polo or shirt, yun lang. So ano yung kailangan ma-highlight doon? Ano yung kailangan yung extra ano naman tawag doon? Extra feeling dun sa photo. Yeah. So anong kailangan mong gawin? So for me, ang ginagawa ko is yung poses na lang. Yes. Okay. So, sige. Isip ako ng isip, ano ba dapat? And practice sa mirror talaga. Yes. Kung ano ba yung magandang angle. Yes, isa upo ako sa mirror or luluhod ako sa harap ng mirror. Ito ba dapat? Yes. I like that. Pwede yan. So about any advice naman that you can share sa mga kabataan or sa mga generation or sa mga people of the world, people of the Philippines who also want to like travel to other countries like you, like any tip or reminder that you would want to tell them somehow? Don't be afraid to dream and focus ka lang sa goal and pray. Yun lang. Yes. Yan, kasi pag may will talaga ni God na makapag-travel ka, if that's for you talaga. Diba? Agree tayo Pati dyan. another pala, friend, na-realize ko na pag magpe-pray ka pala,
dapat pala specific. Hindi pwedeng, Lord, sana makapag-abroad ako. Hindi ganon. Dapat pala, Lord, gusto ko makapunta sa Thailand this year. Yun, ganon. May timeline, may destination. Or Lord, sana magustuhan ako ni ganto tao. yung ganun ba? Kasi nakikinig talaga siya. Dapat specific. Yes, but you have to be specific. How about yung favorite season mo so far? You've been to many countries na for sure you've experienced na the different seasons. So what's your favorite? Favorite ko talaga winter. Kasi wala namang winter sa atin eh. So, for this winter season, 4 times ko siya in-experience. Wow. So, tinry ko siya i-experience sa Shanghai, sa China, sa US, sa Japan, and sa Turkey. Diba? So, 4 times ko siya in-experience ngayong winter season. And, yung realization ko naman na, ay, hindi ko pala siya ganun ka-favorite. Na-experience ko na siya, okay na. Parang, okay na pala siya once a year lang, or twice, the max, twice. Parang hirap pala lagi. Unang-una, nag-dry na yung balat ko dito. Yes. Nag-dry na yung balat ko. Then, ang hirap maggala. Ang hirap lumabas. Lalo na, minsan, ay, enough na tong suot ko. Yung pala, hindi. Kasi biglang, may snow, biglang may mag-snow. So, ay, ano ba yan? Mali yung suot ko. So, dahil mali siya, miserable ka na, buong tour. Kasi sobrang lamig eh. Gusto mo na makabalik, di mo na may enjoy. So, parang nag-uusap kami nung mother ko na parang sabi ko, alam mo, next time na tatravel, ang piliin mo naman, spring. So, at least may realization. I like that. Try natin yung spring. Baka kaya. Sige. So, balik naman tayo ng Pinas. So, what's your favorite place naman dito sa Pinas? And the place that you're looking forward to visiting? I know you've been to many places na you've been to Batanes. I really dreamed of going there. So, you've been there. So, ano yung parang favorite place mo here sa Philippines, na tourist destination? And ano pa yung parang gusto mo pang puntahan kung meron pa na hindi mo pa napuntahan? Meron pa. Sige. Meron pa. Ang last year, parang, sobrang thankful talaga ako sa 2023. Yung mga places na dinidream ko lang puntahan, napuntahan ko naman. Like, nabanggit mo kanina yung Batanes, then, Tawi-Tawi, I've been to Tawi-Tawi last year. Dulo na talaga. From, thankful naman ako nun. Pero this year, parang sa Philippines, na nilook forward ko na hindi ko pa napupuntahan is probably Siquijor. Siquijor and Dumaguete. Magka-close naman yung proximity nila. May port naman doon. So, let's see for this year. Then, my favorite naman dito sa Philippines sa destination is Bohol. Cebu, Bohol. Yung loop na yun, sobrang perfect. Parang naaral talaga yung behavior ng tourist. Kung ano yung gusto ng tourist, nandun. And another favorite ko is yung loop naman na gusto ko rin balikan this year. Ito, gusto ko talaga siyang balikan this year. Is yung loop ng Iloilo Rojas, Boracay. Oh, yes. Yun. Antique, gano'n. Yes. Paikot sa pabalik. Yes. Lalo naging favorite ko yung Rojas, gawa nung Palina. Familiar ka ba dun, friend? Parang narinig ko na sa... Palina Restaurant. Yun yung super favorite ko na. Seafood. Yes. How about naman, balik ulit tayo abroad, no? Okay. At sa Pilipinas din, parang ano ba yung parang nakita mo abroad, na mga experiences mo abroad, na parang sabi mo sa self mo, ay, sana ganito din sa Pinas.
sana may ganito din sa Pinas na hopefully in the future or something like that. Yung pinaka-kinaiinggitan ko talaga pag every time I travel abroad, yung nila, transportation. Yun talaga, sobrang nabibilieve ako nainggit ako na sabi ko, bakit ba hindi ganyan dito sa Pinas? Lalo na yung pagsasakay ka sa train nila, walang class. Yung mayaman ka, mahirap ka, magte-train ka kasi sobrang efficient, malinis, hindi mabaho. So, yun, ang ganda. Hindi ka mausukan. Sobrang ganda, sobrang efficient nung train talaga. Yes. Then, dahil nga sobrang efficient nung transportation nila na ganon, walang traffic kasi wala nang nagsasakyan. So, kung may sasakyan man lang, yung super rich na. Kagaya dun sa ibang bansa na na maganda yung transportation nila. Ang mga sasakyan na lang na makikita mo, mga BMW na lang, Mercedes-Benz. Kasi yung mga mayayaman na lang ang nagaganon, yung super yaman talaga. Kasi yung mayaman din, nagtitake ng public transportation. True. Ayun, yun yung pinaka, nakikita ko na sana may ganun tayo. Yeah, so then kahit ako, pag minsan sumasakay ako sa train, sabi ko sana may ganito din sa Pinas. Like, minsan nga, just the train ride alone from one city to the other, parang experience na siya kasi like makikita mo yung paligid and all that. Yeah. Scenic na siya. Scenic na siya. Perfect. Hopefully soon. Pero parang sinisimula na din naman. So, yan, perfect. Sana matapos in our lifetime. Yes, kaya naman yan. How about you're also a business owner? How did it all start naman? Nag-start siya noong 2016. So, ayun nga, dahil nasa Department of Tourism ako, and marami na akong nakakausap na travel agencies and mga hotels and resorts, kinausap nila ako, sabi nila, "Uy, ang tagal mo na dyan sa tourism ba't di ka pa mag-start ng travel agency?" Sabi nila, "Ba't di ka pa mag-start ng travel agency? Tutulungan ka naman namin." So sabi ko, ay, wala naman, di ko naman siya tinitake ng big deal. Parang kasi, masaya naman ako sa work ko Parang fulfilled na rin naman ako sa work ko, pati I get to travel nga. So yun parang na-feed naman yung gusto ko mangyari. And nakakaipon ako. Kasi pag nagta-travel kami sa office, everything is paid for. Hindi ako magastos ng pagkain. Susunduin ako dito sa bahay namin. Matutulog ako sa maayos na tulugan naman. So parang pati yung pagkain naman nun, hindi naman na simple lang. Kasi nga, it's in grand. Kaya sabi ko, ay, parang okay na rin naman. Parang hindi ko naman kailangan ng umalis pa sa Department of Tourism until yung parents ko kumuha ng van. Sabi ko, ba't kayo kumuha ng van? Sabi, ay, para sa business natin yan. Kasi sila, business owner talaga sila. So, ang business nila parang goods sa palengke, sa store. Sabi nila, kumuha kami ng van kasi para maraming storage, maraming makarga, pag namimili. Sabi ko, bakit hindi truck? Mas malaki yun. Pati mas mura yun. Halos, hindi nga I mean, halos same price lang. Hindi mo nagkakalayo. Sabi. Kasi pag truck hulihin, yung ini-inspection, lagi ini-inspection. Sabi ko, ganun ba? Di sige. Tapos, bigla nilang naisip na, syempre, may monthly. Dahil nga, babalik tayo dun sa hindi kami well off talaga. Nagkaroon kami ng problem na, paano yun? Sana may iba pa tayong source of income para makabayad, makahelp sa monthly ng van. Sabi ko, ba't di nyo kaya mag-try magbukas ng travel agency? Sabi ko, ang daming na nagkumontak sa akin, tutulungan daw tayo, ganyan. Di sabi ko, okay, di sige, startin natin yan. Hanggang sa parang dumating yung van ng April.
May pa lang, nabuksan na yung travel agency. May Oh, 2016. So, minadali talaga. Hanggang sa, yun na, may permits na, kumuha na ng mga employees. Ayun na, nagtuloy-tuloy na siya. Then, bigla naman ang nangyari. Alam mo ba yung probinsyano noon? Yung yes. palabas? So, funny story is, so yung papasok ng office, ayun nga, parang almost 2 hours din. So, parang na-figure out ko, nito lang na nag-resign na ako. Na, ay, kaya pala gano'n, nung time na yun, kasi, swimming season sa Pansol, nandun yung office namin sa Calamba. So, kaya siguro dumami yung tao. So, ayun na nga, parang na-depress ako. Pati nahiya ako sa office namin. Sabi ko, ay, parang hindi na ako productive kasi lagi na akong late. Tapos parang miserable ako dun sa pagta-travel. Dun sa pagbabiyahe sa office. Parang miserable na. Ganun yung feeling. Kaya sabi ko, ay, sige, magre-resign na ako. Tapos focus na lang ako sa travel agency. Tapos ayun na, doon na siya nagtuloy-tuloy. Yes. So for the past 8 years, 7 years? Oo. Yes. So what's your realization naman so far as a business owner? Mas maganda ba siya compared to like working for the government or a company? Mas malaki yung responsibility niya. Kasi pag nagwo-work ka dun sa sa government, parang after hours, umuwi ka na. Tapos na. Ang problem mo na is the next day na. Which is, pag business owner ka, hanggang sa pagtulog mo, iisipin mo yung, lalo na nag-uumpisa, sobrang hirap kasi, dun papasok yung burden na magiging okay ba to? Kasi, may mga employee or staff na umaasa dun sa business. Hindi pwedeng mag-fail to kasi pag nag-fail to, sila maapektuhan. Though up until now naman, yun yung lagi kong iniisip. Hindi na nga yung ako yung staff na lang, yung employees na dapat mag-work out tong business natin kasi para sa kanila din. May work sila. So parang ganon yung naging struggle na nagsisimula. So I think that's all for me. So thank you very much for joining me today and for sharing your life story with us. And I'm looking forward to seeing more of your travels in the future. So final words or shout outs to family, friends, and to everyone, sa mga followers mo. Final words ko lang is always believe in yourself and always pray to God. Yun lang. Taasan at lakasan lang natin yung faith natin sa Kanya. Kasi with Him, nothing is impossible. Ayun lang. Yes, perfect. I love that. Taasan at lakasan lang natin ang pananalig natin sa Kanya. So if someone is like would want to check out your Instagram or your business, so where can they find you? Follow nyo lang ako sa Instagram, sa Teletoby. Yung Y niya is 5. 6. Yes, I'll just add sa caption para at least makita nila. Yan. Okay. Yes, so I think that's all for me. Maraming salamat for sharing your life story, and yeah, I'm excited for what's coming for you next. Yung mga travels mo, aabangan ko yan. Yep. So thank you very much and see you soon. Okay, friend. Thank you. Bye-bye. Thank you, friend. Paalam. Ingat.